Magandang araw po sa inyo mga kababayan at talagang sa ngayon ay patuloy na pinag-uusapan itong issue ng sinasabing dumaan o hindi sa due process o tamang proseso. Ito pong pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng PNP, no? At ayon na rin daw po sa mandamiento de arresto o arrest warrant mula po sa ICC. So ngayon pinag-uusapan at talagang yung magkabilang panig. Pero dito ho mga kababayan ay lumilitaw na talaga namang hindi nasunod ang sinasabing proseso kung pagbabatayan yung 'di ba yung Article 59 ng Rome of Statute. Kung babasahin, napakasimpleng-simple lang ho mga kababayan 'di ba? Ang nakalagay ho sa nasabing Article 59, a person arrested shall be brought. Shall ang ginamit ho mga kababayan. Ano ibig sabihin ng shall? Talagang mandatory. Di ba? Kasi kung matatandaan nyo, ito hong shall na yan na binabanggit, di ba yan din pinag-uusapan sa issue po ng impeachment. Pero dito ho muna tayo, mga kababayan. At ang sinasabi ho, shall be brought before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine. So yun ho, ano ba yung judicial authority? Napaka-simple lang ho mga kababayan at ibig sabihin sa korte dito sa ating bansa. Ang binabanggit ho kung ating i-interpret ito hong Article 59, ang ibig sabihin ang tamang proseso ay dapat bago dalhin, ipinatapon, ito pong si dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands, ay iniharap muna siya sa isang korte, sa isang hukom. At kasi maliwanag po, ang layunin ho rito ng ICC ay matiyak na tama ang proseso ng pag-aresto sa isang tao. Di po ba? So yun po. Pero dito ho mga kababayan ay kapag tinanong mo, ako napanood ko mismo yung interview ho kay DILG Secretary John Vic Remulla nang tinanong, nang sabi, hindi raw po ata nakasunod ang gobyerno o hindi nabigyan ng due process itong si dating Pangulong Duterte. Ang sagot ho ni Secretary Remulla ay pabalang. At hindi po sinagot yung tanong. Ang kanyang itinugon, mga kababayan, ay hindi. Yung mga biktima ba ng extrajudicial killings ay nakakuha rin ba ng due process? So mali po ang sagot. Tinatanong ka si Duterte, isinagot mo, bakit yung mga biktima ng EJ case, sila ba ay nakaranas din ng due process at sila po ay pinagpapatay? Parang malabo ho, di po ba? Kasi dapat sagutin niya, oo o hindi. Itong ang tanong, kung nabigyan ho ng due process, ito hong si Duterte. Pero ang isinasagot na pabalang, hindi, yung mga EJ case, hindi nabigyan ng, ng pagkakataon na mabigyan ho ng due process. Ito ho, kasi di ba may mga kasabihan ho tayo ng mga Pilipino. Sabihin natin, sige, ito ho, bagamat ang dadaan pa sa kaso at siyempre alam niyo naman ho, kapag ang tao ay inaakusahan na lumabag sa karapatang patao o anumang kaso ho, mga kababayan, hanggat hindi po siya nalilitis at tinatulan, yan po ay tinuturing na inosente. Tama ho, di po ba? Pero sabihin natin siguro, alam ba, ito, ehemplo lang ho ito para sa ating diskusyon. Sabihin natin na ito hong si dating Pangulong Duterte lumabag sa karapatang patao at hindi po nabigyan ng due process yung mga biktima ng extrajudicial killings. Kung sakasakali sabihin na natin para po sa ating diskusyon, ito ho ang kasabihan ng mga Pilipino, di po ba? Ang isang pagkakamali ay hindi dapat ituwid ng isa pang pagkakamali. Di po ba? Siguro yung makaka-relate ho kayo dito, di ba? Sabihin natin, para po sa usapang diskusyon, kung mali ito pong si Duterte na hindi po nabigyan
ng due process yung mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings, tama ho ba na hindi rin dapat na bigyan ng due process ito pong si dating Pangulong Duterte? So, yung pagkakamali, wag mong ituwid sa isa pang pagkakamali. Yun po ang aking ibig sabihin. Para sa, ano lang po ito sa usapang diskusyon, ang ating ibig sabihin, bagamat siyempre lilitisin pa ho yan, di pa ho napapatunayan na talagang meron pong pagkakasala ang akusado, sa ngayon, tinuturing pong inosente yan, yun nga ho, sabi natin may mali, so ibig sabihin, ibibigay mo rin yung mali. Hindi nakakuha ng due process yung mga biktima di umano ng EJ case, si dating Pangulong Duterte, ganun din ang dapat nidanasin. So mukhang malayo ho, di po ba? So, bagamat sa ngayon ay, di ba, nakapag-hearing, humarap na po sa ICC, ito pong si dating Pangulo, at kanyang binanggit lang, parang kinukumpirma lang ho, na ikaw ba yan? Ikaw ba yung talagang nasasakdal? Ito nga akusado. So, yun po, pinagtatalunan ho, yung due process. Mga kababayan, tayo bilang mga Pilipino, di ba, pag narinig ho natin, nagkamali si ganito, so dapat gaganti ka. Hindi. Kung gusto mong ituwid ng tama, yung tama, wag mong ipantuwid yung isa rin pagkakamali. Dahil talagang lalala po ang problema. So, yun po ang pinag-uusapan natin, mga kababayan, di po ba? So, dito ho, sa dating Pangulo, kung pagbabatayan po yung Article 59 ng Rome of Statute, nakalagay huron, pagka-aresto sa isang tao, ay siya po ay paharapin sa isang, sabi natin, korte, kasi nakalagay ho dito yung, ang binabanggit ay dapat ipaharap sa isang competent judicial authority. Sa korte ho, lokal na korte. Dito po sa ating bansa, siguro, sa regional trial court. Kasi para matiyak, kaya nilagay ho yan, para matiyak na ang isang tao ay hindi po nakaranas ng kung anumang magpagmaltrato at siya po ay dumaan sa due process o tamang proseso. So, yun po, mga kababayan, ang pinag-uusapan. Dapat, ang isagot po ng administrasyon, o hindi. Kung sabihin yung hindi dumaan sa sinasabi dito po sa Article 59, na dapat dalin po sa, nakalagay, ginamit ho, shall. Alam nyo, madalas ho natin mababasa yung mga ganyang yung ganyang hong mga termino na shall, ibig sabihin ng shall, obligado, mandatory. Yun ho ang taguri ho dyan. Mababasa niya sa ating saligang batas, may mga nakalagay ho ron na shall. Yun ho. Ibig sabihin, talagang dapat ho, yan ho ang gawin ng ating gobyerno. Bagamat siyempre, ang sinasabi ho ng ating gobyerno, ng Malacanang, mismo ng Pangulo, hindi. Ito ay pagtugon sa request o kahilingan ng Interpol. Yun ho. Kasi ang binabagay ho ng DOJ, hindi. Kinakailangan sundin natin ang hiling ng Interpol dahil sa meron din tayong may mga pinapakiusap kasi transnational crime. Diba yung mga iba't ibang mga krimen na may mga pinaghahanap tayo na kriminal dito sa ating bansa, lilipad do sa ibang bansa, magtatago doon. So, sa pamamagitan ng Interpol ay pwedeng ipa-aresto ho natin yan, yung sino mang criminal, suspect o akusado, ganun ho yan. So, ganito rin po sa ICC. Pero dapat resolbahin ho, linawin. Kasi maliwanag ho, Article 59 Kaya narinig ko rin ho sa ibang mga kilalang abogado, tulad kay Attorney Raul Lambino. Ako, nung binasa ko rin ho, bagamat hindi ako abogado, kapag iyo pong iintindihin yung nilalaman dito hong Article 59, nakalagay, ginamit ito, shall sabi, a person, yung arrested, shall be brought before the competent judicial authority. So maliwanag ho yan. Kapag inaresto ng Interpol at kasama ang Philippine National Police, itong si Pangulong Duterte, dapat dinala ho sa korte. RTC. Pinaharap sa RTC judge.
Para pag yung judge titingnan, ikaw, sinunod ba ang proseso, ganito, ganito. Pero kung isasagot mo, hindi, yung EJ case yung mga biktima ng extrajudicial killings, hindi naman sila nakaranas ng due process So, pabalang ho ang sagot kapag ganon. Di ba? Oo o hindi. O pwede naman sabihin ng administrasyon na hindi na kailangan yan. Hindi kailangan na ganyan na parapin pa sa sa isang competent o itong sinasabing judicial authority o hukom o judge dahil sa may ganitong sitwasyon. So magpaliwanag. Hindi kinakailangan kasi baka kung ilalabas pa yan ng Villamor Air Base, baka naman lalong lumubha ang sitwasyon. May mga ganon. Pero kung ikakatwiran ho, binabanggit ito ni Secretary Remulla, hindi, yung mga biktima ng EJ case yung sabi, hindi sila nakaranas ng ng due process Parang sinasabi, bakit pararanasin din natin due process itong si dating Pangulong Duterte? Parang ganon. So kapag ganon ho ang argumento ng kalihim ng DILG, ang magiging perception ko, mukhang talagang hindi dumaan sa due process. Kasi iba ang sagot Dumaan ba sa due process itong si Duterte? Ang sagot hindi. Yung mga biktima ng extrajudicial killings, hindi naman sila dumaan So may nagkokomentaryo, bakit kinakailangan humingi ng due process itong si Duterte samantalang ginamit niya sa mga hindi niya ito ipinadama sa mga di umani biktima ng extrajudicial killing. So ganon. So ulitin ko ho, mga kababayan, ang pagkakamali, sabihin natin mali si Duterte. Hindi niya binigyan ng due process. So, ang pagkakamali ay hindi dapat ituwid ng isa pang pagkakamali. Ano yung isa pang pagkakamali na hindi rin padadaanin sa due process? Ito pong si Duterte. Di ba, mas maganda ho na, ito, si dating Pangulong Duterte, alam nyo ho, yung mga, ito sana mas magandang ginawa, Di ho sa nagmamagaling tayo, na itong si dating Pangulong Duterte, yung mga biktima o mga suspect dito po sa illegal na droga, siyempre may kampanya po laban sa illegal na droga, hindi pinadaan sa due process. Kami hindi. Di ba, sabi ng administrasyon, susunod kami sa tamang proseso. Kung siya hindi niya kinikilala ang pagbibigay ng due process, kami susundin namin. Kasi nakalagay sa Article 59. Dapat ganun ho, di ba? Kung gusto mong ituwid ang isang pagkakamali, ano yung pantuwid? Di tama, di ba? Hindi yung kung ano ginawa niya, hindi ganun yung gagawin ko. So, magkakalabo-labo. So, yun lang naman ho ang akin dito, mga kababayan. At sinasabi nako, si Kylie, ito na. Bakit parang bigla nagbago ihip ng hangin mo? Na noong 2022 elections ay si Robredo ang iyong sinuportahan, di ba? At kilala ka malapit kay dating Vice President Leni Robredo. Opo, totoo yan. Aminin ko yan, mga kababayan. Na talagang kasi meron ho kaming radio program ni dating Presidente Leni Robredo at nung siya po ay nagkampanya sa 2022 presidential elections, sumasama ako nag-cover. Totoo yun. Pero, alam nyo ho, baka natatandaan nyo ho yung Rosa na tinatawag. Di ba, pumutok din ho yan sa may Mindanao area na kung saan marami po nagsulong na grupo na ang kanilang sinuportahan na kandidato noong 2022 elections ay Rosa. Ano ibig sabihin ng Rosa? Robredo Sara. Dun ho ako sa Rosa ho tayo. Dahil talagang ayaw ko kay Marcos. Yun ho. So, sa mga susunod ho, at ito ay pag-uumpisa pa lang dahil hindi na ho nakatiis Talagang pinagdidebatihan ng mga kababayan. Ito, due process. Kung sa diskusyon ng due process, sige, hindi na binigyan ni Duterte ng due process. Itong di umano'y biktima ng extrajudicial killing, so EJ case. So, dapat ho ba si Duterte wag mo rin bigyan ng due process dahil sa hindi niya binigay? So, mali, di po ba? Kaya nga, yung ba dapat ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga kabataan na pag kung anong ginawa sa'yo, gantihan mo. Parang ganun ho mga kababayan, di ba? Di ba sa Biblia? Kapag, di ba, may mga iba nagkasala sa'yo kung ano man,
batuhin mo ng tinapay. Anong ibig sabihin? Babatuhin mo ng kabutihan. Wag mo yung kasaming garapon. Yun lang ho, mga kababayan. So, pag-usapan, naku, marami po ho tayong pag-uusapan ng mga issue dito. Siyempre, umiinit po ang politika. At alam nyo, hindi ko nga personal na kilala itong si dating Pangulong Duterte. At sa panahon nga ng kanyang panunungkulan, sa loob ng 6 na taon, wala ho ako sa kanyang poder. At naging kasama ko nga ho sa radio program. Ito pong si Nanooy, BP Leni Robredo. Pero siyempre ngayon talagang issue lang ho ito. Sa totoo lang ho tayo, mga kaumayan. So abangan nyo pa yung ating mga susunod na vlog at tatalakayan ito pong issue ito. At ito hindi naman fake news. Kayo ho, yung mga nanonood sa atin. Okay, may smartphone kayo. I-google nyo lang ho. Article 59 ng Rome of Statute. Makita nyo na, basahin nyo mabuti. At maliwanag, nako, napakadali ho. Yung mga Pilipino, nako, maalam naman nun sa English ho yan, wikang English. Tapos iintindihin mo na sa wikang Pilipino, nako, alam nyo na ho. Ang ibig sabihin, at ang may ginamit na shall, ibig sabihin mandatory. So, yun lang po, mga kababayan. Kaya ang binabanggit ko ho rito, dahil sa naging tugon, yung sagot ni DILG Secretary John Vic Remulla, actually sa interview ni Karen Davila, na tinanong na, Secretary, bakit tila hindi nadaan na bigyan ng due process ito pong si dating Pangulong Duterte? Ang sagot, hindi, yung mga EJKs, binigyan ba ng due process? So, mali ho, pabalang ang sagot. So yun ho, mga kababayan, at abangan ho ay iba pang susunod nating vlog dito sa issue to. Naku, napakahaba ho itong issue na ito na tatalakayan. At araw-araw ho, kahit 2 beses sa isang araw ay magbablog ho tayo. At siyempre kung ano man yung ating mga obserbasyon bilang komentarista ho ako sa radyo, pag-uusapan po natin yan. So maraming salamat ho. At sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe mag-subscribe ho kayo. At talagang tatalakayin natin, babantayan ho natin ito hong mga kaganapan sa ating paligid, lalo na po sa politika at ito hong kalagayan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Ito po si Ka Eli.